Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong mapya kapipita. Mayong adlaw kaninyo nga tanan. Dako kayo kung nung dirita sa Pleasanton. Wa may makita dere. Kuani. Quiet town. Sakay ta og train. Adto sa Mantika. Kay na ako'y kuhaon dito. So, ang problema sa Pilipinas, ang mga dapat mapreso, dili ipreso. Labi na kung napay gamit sa politika. No? So, again, I go back to, magtuo mo mga igsoon, palangga, gid na ako, si Tatay Digong, tawag na po na ako sa tatay. Kay Mao. Old tatay manggod siya, di ba? Palangga na ako si Inday Sara gyud. And in the same way sa mga ang tanan gyud nga politiko gyud. Mga Aquino, mga Marcos gihapon, mga Robredo, etc. Kinsa pa. Mga si Vico Soto, very good. I really admire Vico Soto. Ambot lang ni Kwan. Basta mao. Off topic kung magpadayon ko. Diha. So anyway, palangga gyud nato. Pero mao lagi kung makadaot na siya. And ang kwamang god in the end asa ang atong padulngan. Kita ba padulong sa impyerno o padulong ta sa Dios? So mao nga kuang gyud, di ba? Tanaw na to sila pulong, right? Baste, si BBM, di ba? Pamilya ni BBM. Grabe ba? Makadaot gyud ang kwan. Kung walay maayong nga pundasyon sa Ginoo, sa Biblia, sa Espiritu Santo, balang espiritu, wala gyud. Kalang malaglag gyud ang tao. Makadaot gyud ang mga bahandi ug ang gahom. So nakasabot ko sa kwan nato sa Mindanao gidaog-daog, pero mao lagi diha maora na sa kwan. Gidaog-daog ta sa tawo. Apan gidaog-daog ba ta sa Dios? Wala, di ba? Ang gidaog-daog si Ginoong Hesukristo. 2,000 years ago gidaog-daog siya. Gipang laparo gyud siya, gipang bunalan gyud siya, gipang latigo gyud siya, gilansang gyud sa krus, gidongkab sa spear. Makalimot na ko sa tawag ng spear sa Bisaya. Sa iyang kiliran, og namatay siya, nag-antos siya og namatay siya, giantos niya ang tibuok kapungot sa Dios, batok nato. And then sa ikatulong adlaw nabanhaw siya. Og nag-adto siya sa langit, naglingkod sa tuo nga kamot sa Amahan, nagsugod na ang iyang pagdumala sa tibuok universo, ang tanang otoridad sa langit ug sa yuta gihatag sa iya. And I hope ganahan mo sa akong hairdo. Charing. Diba? Salamat sa akong ayaan, si Doktora Fe Agpawa. Siya ang naghatag sa ako ani. Anyway,
Ambot asa ko mga kuhag inani diri sa kuan Amerika. Anyway, mga igsoon, gusto nato ang kaluwasan nila, di ba? And then, wala man ta gidawg-dawg sa Dios, di ba? So, kay si Kristo ang gidawg-dawg puli nato. So, dili ta dawg-dawgon. Pero, dawg-dawgon sa tao, pero dili ta never tanga dawg-dawgon sa Dios, di ba? So, okay ta. And then, dili ta magpapugong og mga inana. Bitterness man na. Bitterness. Ang bitterness makahilo. Mga igsuon, makahilo siya sa ato. So, atong isalikway ang bitterness. Forgive. Pasaylo ang mga nakasalan nato. Pasayloon ang mga Tagala. Pasayloon ang mga Amerikano. Pasayloon tanan. Di ba? Ang mga Muslim, mo pasaylo sa ato, mga igsuon nato, mga pagari nato, ang mga Muslim, pasayloon ta nila. Ang mga lumad, pasayloon ta nila. Di ba? Yabi ang Mindanao. Right? Pero mao lagi. Mao na. So, and then it's a new beginning. So, praise God from whom all blessings flow. Karon, before tamad to sa politika, ako lang ipaliwanag sa inyo, mga igsoon. Atong kuano ng mga tao, no? Atong i-discern, spiritual discernment. I-discern nato ang mga tao sumala sa pulong sa Dios, base sa pulong sa Dios. Okay? So, duharag yun kaklase ang tao. Na ay born again, na ay dili born again. Nanarag yun. Very simple. Diba? Ang tao, pagkatawa nato, wa tay Espiritu Santo. Wa tay balang Espiritu. Ang balang Espiritu, yun ang importante sa tanan. Ang balang Espiritu, ang saad sa Amahan. The promise of the Father. So, mauna siya. Ang saad sa Amahan. From Genesis chapter 1, verse 1, all the way to the end of Revelation chapter 22. Ang balang Espiritu yun, ang saad sa Amahan. And si Jesus, nag-anhi siya, aron mapuy-an ta sa balang Espiritu. Mahimot ang mga templo sa balang Espiritu. Maog yun. Kana yun. Bottom line, mga igsoon. Maog yun. Maong kasing-kasing sa Kristyanismo. Kasing-kasing sa Biblia nga kita mapuy-an sa balang Espiritu. Karon na may dako nga problema kay makasala man ta. So, unsang nahitabo? Unsang gibuhat sa Dios? Iyang gipadala si Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo nag-antos og namatay sa krus sa Kalbaryo aron mapasaylo ang tanan nato nga mga sala. Mahinluan ta pinaagi sa iyang balaang dugo. Balaan nga dugo. Og mapuy-an ta dayon sa balang Espiritu. Hallelujah! And once mapuy-an ta sa balang Espiritu, mahimot ang mga balaan. Mao biya meaning sa saints. Mao na dili ko ganahan nga na Espiritu Santo o mga santo, mga santa, di ba? Nga word. Mas ganahan ko for Holy Spirit, balang Espiritu. And then si Kristo Jesus, siya ang balaan. Capital letter B nga balaan. Di ba? Ang Diyos, Amahan, Anak, Espiritu Santo, capital letter B nga balaan. And then kita nga mga makasasala, mahitungod kay gihinluan ta sa dugo sa Ginoong Hesukristo. Og ang balang Espiritu nagpuyo dayon sa ato. Therefore, kita nahimo ng mga balaan. Kita nahimong mga balaan sa Grego, mga igsoon, ho hagios.
Na may ha kay kuan man na. Nagsugod man na sa actually ano o agios unda siya no. O agios. Pero naa siya naa siya H kanang breathing punctuation. O mao nang dili siya o agios kundi ho hagios. Ho hagios. Pero ang kuan na ang plural ana hoy hagioy. Kita hoy hagioy. Mga balaan kita mga igsoon. And importante ka ng word karon nga mga balaan kay ngano from Revelation chapter 3 all the way to Revelation chapter 20 walay eklesia dito unsay naa hoy hagyoy ang mga balaan ang mga Kristohanon ang church gitawag nga ang mga balaan. Siguro at the time sa 666, kay na may dako kaayo nga apostasy, di ba? Mag-apostate ang tanan, mga laglag ang mga kadaghanan sa mga Kristohanon, gamay ragyod, remnant ragyod, ang mabilin nga magmatinud-anon sa Dios. So ang tawag sa ilaha, huy hagyoy, og sila ang huy hagyoy, i-persecute gyud sa 666. So, pinaka-importante sa lahat, sa tanan. Diba sa ang Diyos, gisimba ni Isayas, sa Isayas 6, unsayang sulti, balaan. Diba? Sa tanan nga mga attributes sa Diyos, ang iyang pagkabalaan gyud ang gisimba. So, mao nang pinaka-importante sa lahat, sa tanan. O kita mahimong ang balaan pinaagi lamang sa dugo sa Ginoong Jesucristo kay makasala gud tang dako. We need to humble ourselves and that is the first requirement. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, di ba? If my people who are called by my name will humble themselves and pray. O kana if my people. Okay na gyapon tayo kita mga Bisaya, Ilonggo, etc. Ilocano, Karaya, Tagalog, etc. No? Nga taga Mindanao. Okay man gyapon mag-pray ta for Mindanao. Pero pag ignon sa Ginoo mas powerful gyud kung ang mga Kristohanon nga mga lumad og mga Muslim followers of Isa Almasih diha sa Mindanao will do it. Dili kinahanglan nga public. Pwede siya underground mga igsoon. Pwede siya sa isa ra gyud nga balay. Nga payag-payag. O bisan way balay. Sa bukid. Sa suba. Asa pa kaniya. Basta. Kung sila magpahiubos sila atubangan sa Diyos, no? Pangitaon nila ang nawong sa Dios. Magaampo sila og ilang isalikway ang ilang mga makasasala nga mga pamaagi. God will heal from heaven. God will hear from heaven. Maminaw ang Dios sa langit. Pasayloon niya ang tanan nato nga mga sala. Og ayuhon niya dayon ang yuta. Ilahang nga yuta. Okay? But humility is number one. So now humility is accepting makasasala kita. Ang Diyos lamang ang hagyos. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ang isa nga Diyos, tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Lamang ang balaan. And we are only holy, balaan ta, only by the blood of Jesus. Isa siya, number one. Through positional holiness. Number one, positional holiness by the blood of Jesus. Number two, and the imputation of the holiness of Jesus upon us. Number two, through the work of the Holy Spirit. Kinala na agad sanctification. Dili pwede nga. Kita mga balaan yun. Padayon ta sa pagpakasala. Dili pwede. So, dili ko pwede mag-girlfriend, dili ko pwede di ba? Murag karon pwede na. Charing.
Na-approve na ang among kwan, divorce. So, I'm free. Thank you, Lord. Glory to God. Gawas nun ako. Grabe. Dako kayo nga responsibilidad. Pero dili, pwede nga. Basta-basta mag-girlfriend, naghano ng girlfriend, and ilabta ng girlfriend. Dili, pwede. Balaan biya. Balaan. And ang akong lola, nagsulti sa ako. Sa father side na ako, kapampangan nga lola. Anak, kung ikaw ay pipili ng mapapangasawa, piliin mo ang babaeng may pusong banal. Piliin mo ang babaeng may pusong banal. Sanctified. Sanctified unto the Lord. So anyway, mga igsoon, ang mga born again, gipuy-an sila sa Espiritu Santo by faith. Ang ilang mga sala gipasaylo na. Number 1, tanan nga mga sala, past, present, and future, gipasaylo na. Kay 2,000 years ago, gibayran na sa Ginoong sa tanan nato mga sala, future pata. Wa patay na buhat nga sala, gibayran na sa Ginoo ang tanan nato mga sala. So, bisa ng mga sala nga buhaton pa nato, gipasaylo na, gibayran na sa Ginoong Hesus tanan. Pero dili lagi pwede nga i-abuse. Kaya number 1 rana. Number 2, ang perpekto nga pagkahusto o perpekto nga pagkamatarong sa Ginoong Hesukristo, perpekto nga pagkabalaan sa Ginoong Hesukristo, perpekto nga pagkamatarong, pagkamatinud-anon sa Ginoong Hesukristo, gi-credit sa ato. Gi-credit sa ato. And number 3, gipuy-an na ta sa Espiritu Santo. Okay? That's why we live with assurance of salvation. That's number 1. That's why, hindi ka mutuog Trinity, wa kay assurance of salvation. Pero kung mutuog kag Trinity, you have assurance of salvation. That's why, si Kibuloy, si Apollo Kibuloy, dili siya faithful nga pastor. Dili siya matinud-anon nga pastor. Kuan siya fake, false pastor siya. Fake. Basta dili gatuog Trinity, dili gatudlog Trinity, heretic. Heretic mga igsoon. So, sa likway. Ang kay nga no, dili makatanawa mga member nila. Why assurance of salvation? Di ba? Dating daan, the same. Pangutano na to. Why assurance of salvation? Okay. So we have assurance of salvation. Not only that, number 2, we have sanctification. Those are the 2 big things. So karon mga igsoon, natay assurance of salvation and we live in sanctification. Dili ta perfect, pero we are being sanctified. We are growing in Christ likeness day after day after day after day. More and more like Jesus every day. Mao kita mga igsoon. So, ang mga dili born again, duha sila ka klase, di ba? Duha ra ka klase ang tao sa tibuok kalibutan, born again o dili born again. Ang dili born again, duha ka klase sila. Hardcore non-believer o hypocritical believer. Hardcore nga dili tumutuo o mini nga tumutuo. Ang mini nga tumutuo, dili tumutuo, pero nagpanagway siya nga og tumutuo. Nagparuing nun siya nga tumutuo. Okay? Pero dili siya tumutuo. So, mao nga dili siya appeal sa mga dili sila born again. Okay? And ang mga born again, we have to be sensitive kay natay mga igsuon nga mga Muslim nga sumusunod ni Isa Almasih. Isa Almasih is Jesus the Messiah. Jesus ang Mesias. Maura meaning sa Isa Almasih. So, born again sila mga igsuon. Pero dili nila tawgon nga Kristohanon ang ilang mga kaugalingon. Word raman na ang Kristohanon, di ba?
What matters is the new creation. Born again ba sila o dili? Born again. Imagine Muslim ka, then i-confess nimo dayon nga si Jesus ang Mesias. Tanan daw nga mo confess nga Jesus is Lord. They say basta maura gyud dapat na ay kuan tudluan gyud sila, kinahanglan tudluan gyud sila. So you start with Jesus is Lord, di ba? Si Isa siya ang Almasi, si Isa siya ang Raha, siya ang hari, di ba? Siya Ginoo, si Jesus Ginoo, Lord. Si Jesus Allah. And then how can Allah si Jesus tao at the same time Allah? So dito na dayon tudluan na sila dayon og Trinity, di ba? Trinitarian theology. So inana ang journey nila. Pero maigsuon na to sila. So karon ang Islam, buot ipasabot sa Islam, submitted. Nagpahiubos, nagpasakop kana. Nagpasakop kang Allah. Kaya ang Allah, mga igsuon, maura na ang Allah meaning Diyos. Ang Diyos sa Arabic, Allah. So Allah, Diyos. So si Jesus, Allah. Di ba? 100% nga Allah si Jesus, and 100% siya nga tao. So, number one, good. So ang mga tinuod nga mga Muslim, so kanang tinuod gyud nga nagpasakop kang Allah. Ang tinuod nga mga Muslim, tanan nga mga tinuod nga nagpasakop kang Allah, maora sila ang mga sumusunod ni Isa Almasi. Kay wa may laing Almasi. Bisag sa Quran gani, bisag sa hadith, bisag unsa pa nga mga sacred writings. Way lain nga Almasi, isa lamang. Og si Isa ang bugtong Almasi. Kay buti pa sabot ana, siya ang bugtong hari og manluluwas. Mao ra man ang meaning sa Mesias. Mesias just means anointed. Gidihugan. Gidihugan ni kinsa, gidihugan sa Dios, di ba? Gidihugan sa Dios. Gidihugan sa Dios aron unsa? Gidihugan sa Dios aron magdumala. O gidihugan sa Dios aron muluwas, di ba? Gidihugan sa Dios aron magdumala og aron muluwas sa ato. So mga igsoon, way lain nga Almasi, way lain nga magdumala o gadumala sa tibok universo, tibok langit, tibok universo. Walay lain kun si Ginoong Hesus lamang. Way lain nga manluluwas sa tao, sa bisan unsa nga tao, sa bisan kinsa nga tao. Way lain nga manluluwas si Ginoong Hesus lamang. Way lain nga probisyon gikan sa Ginoo kun dili si Ginoong Hesus lamang. Mao na Jesus is the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through Jesus. John 14:6. Acts 4:12. Way lain nga ngalan nga gihatag sa Dios sa ato aron maluwas kita. Aron maluwas kita pinaagi niya. Pinaagi sa mong ngalan. So, unsa na ngalan? Si Ginoong Hesukristo. Di ba? So, ang mga Muslim nga dili sumusunod sa Ginoong Hesukristo, mao na sila mga fake sila nga mga Muslim. Mga fake sila nga mga Muslim, pero ayaw lang sila laparuhon. Palanggahon nato sila. Palanggahon nato sila. Amen? Love. Pero do it with accountability. Do it with accountability. Do it as a team. Why Lone Ranger? Why Lone Ranger? Do it as a team, as a church. No? And then, ang mga Muslim na sumusunod sa Ginoong Hesukristo, o ang mga Hudyo nga mga sumusunod sa Ginoong Hesukristo, bisag dili nila tawgon nga mga Kristohano ng ilang mga kaugalingon, mahitungod sa ilang konteksto, sa ilang kultura,
igsuon nato sila. Espirituhanon gyud nato nga sila igsuon. Igsuon nato sila by special grace, dili lang by common grace, kundi by special grace gihapon. Kaya ang common grace sa Dios gihatag niya sa tanan. Born again o dili born again, gitagaan sa Dios sa common grace. Pero ang mga born again lamang ang recipient sa special grace sa Ginoo. So na born again kita, pinaagi sa special grace sa Ginoo. Okay? So karon, naay mga dili born again nga kauban nato sa pagpakigbatok para sa kagawasan, para sa tanan. So, mao nga dili iwali natong maayong balita sa ilaha, pero bisag dili sila modawat sa Ginoong Hesukristo basta para sila sa kagawasan o sa demokrasya, okay ta. Pero mao manggod kaning China gyud dili gyud ta okay. Dili ta okay kay ubos gyud ang bisan ang common grace. Ang common grace nga gaganahan sila ng hangin, ganahan sila hangin. Common grace na. Ganahan sila tubig. Ganahan sila pagkaon o guban pa nga mga grasya nga gikan sa Dios, pero kanan dayong freedom, democracy, dili sila gusto. Gusto nila sila authoritarian. Gusto nila mga diktador. So that's why dili pwede. Anti-China gyud ta mga igsoon. So kani ako masulti dayon. Naay mga non-believer, naay mga dili born again nga para sa China og naay anti-China sa mga non-believer. Praise God para sa mga non-believer nga anti-China. Glory to God. Hinaot nga mahimo silang born again by the grace and power of the Holy Spirit and the gospel. May maluwas, walay ma-born again except through the gospel by the grace and power of the Holy Spirit. And pero salamat. Pero naay mga non-believer nga anti-freedom, anti-democracy. Mao na ang China mga igsoon. Big deal. So mawala na ang atong kagawasan diha sa Mindanao kung masakop sa China ang Mindanao. Di ba? Mawala na ang kagawasan nato diha sa Pilipinas kung ang Pilipinas ma-under sa China. So dili pwede. Dapat mulaban gyud ta ni Xi Jinping. Dapat mulaban gyud ta ni Xi Jinping. Dapat mo kontra gyud ta. Dili ta mo payag gyud. Dili ta mo sugot nga ang Pilipinas masakop ni Xi Jinping. Okay? Mao ang problema nato sa mga Duterte. Palangga nato sila, pero klaro para sa ako nga si Inday Sara maka Xi Jinping gyud. Itoy gyud siya ni Xi Jinping. Okay? So bottom line, dili pwede nga mahimong presidente si Inday Sara. Bottom line. Dili angayan nga mahimong presidente sa Pilipinas si Inday Sara. Tanawa mga igsuon. Ang nahitabo kang Gloria Macapagal Arroyo. Kapampangan biya ang papa. Kapampangan biya si Gloria Macapagal Arroyo. The same with Marcos Sr. Ilocano biya siya. Grabe mga igsoon. Kadugugin nako mga diktador. Anyway, si Kibuloy kapampangan gihapon. Anyway mga igsoon, tanawa na ikaulaw namo si Marcos Sr., ikaulaw namo si Gloria Macapagal Arroyo, and then ikaulaw gihapon nato karon si Tatay Digong, di ba? Palangga nato siya pero ikaulaw gud nato kay grabe gud ang EJK. Grabe gihapon ang access nga na-enjoy sa China diha sa Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong. So karon mga igsoon, niya ta sa predicament sa sitwasyon karon. Okay, ingon na ako before. Ang problema nato siyempre sala, di ba? Pero sa politika specifically, problema nato ang mga dapat mapreso, wala mapreso kay gibanabana o giconsider o gisunod sa mga politiko
ang political strategy nila. So kaniadto pa unta na priso na si Tatay Digong. Pero dili nila ipapriso si Tatay Digong. Wala gipapriso ni Noynoy Aquino si Tatay Digong. Despite nga grabe na ang mga pang-ukay nga gibuhat ni at that time kuan siya no. Human Rights Secretary Laila de Lima. Grabe na iyang pang-ukay bahin sa mga kanang extrajudicial killings diya sa Pilipinas. Wa gyud mapreso. Dagan pag isa nga presidente wa gyud gi-disqualify. Akong guess kay kinahanglan sila sa boto sa mga taga Mindanao. So that is the biggest tragedy. Before pa konta siya panahon pa gyud nga kuan nga mayor siya, dapat gipreso na siya. Karon si Bato Mayo May 11 ba? Saba? Di ba? Ang warrant. Pero Mayo man gud magtago si Bato, no? Ang tanawang tud karon wa man siya makuha. No clue kung asa siya. Naman siguro siya clue, pero mao lagi. It's ambot kung komplikado siya o gi-complicate lang siya. Pero dapat wala na siya sa membership sa Senado. Ang tango na siya. And then kasuhan na gyud ang mga kinahanglan nga kasuhan. Appeal dia si Joel Villanueva. Dili porke nag-appeal na siya sa majority dia sa Senado kay gawas no na siya sa kaso. Gawas no na siya sa dili. Kinahanglan kasuhan gihapon siya. Di ba? Kasuhan gyud. Dapat gyud. Si Jinggoy kasuhan na. Marcoleta. Tanawa karon na ng Iglesia ni Cristo. Proto-Babylon. Proto-false prophet. Kanang Iglesia ni Cristo. Proto-false prophet. Mga proto-false prophet sila. Si Kibuloy, proto-false prophet. Ako makasultig yun ko. Jean Udang. Walay klaro nga paghinulsol. Walay humility. So, ang ilang behavior ni Jean Udang diya sa Cagayan de Oro, false prophet. Revelation 13, diba? Ang dagway lamb, pero ang pulong nagikan sa baba dragon. Og daghan pa. Basta insistent, persistent nga makasara Duterte gihapon despite all the evidence. Grabe. Buta. O nagbuta-butaan. Mao. Mas dako nga problema ang nagbuta-butaan kumpara sa buta. Mas maayo pa ang buta kaysa sa nagbuta-butaan. Kaya nakakita na sa kamatuoran nga ngilad kaayo, nagsigi pagihapon sa bakak. So mao na mga igsoon. Mga proto-false prophet. So, si Juan gihapon, si Alan Peter Cayetano o si Robin Padilla, dapat gyud sila nga kasuhan gyud. Obstruction of justice. Kamo na mag-research, kamo na mag-debate diha, di na ako ikuan. Pero kinahanglan gyud, okay? Now, kani nga mga kaso against sa mga senador is a matter of justice. Dapat wala sila'y connection sa impeachment. Maunay problema nato karon kay na timing nga impeachment mahitungod sa incompetence o questionable behaviors ni BBM. Yan nga sala. Dapat unta dugay na ni sila nga gipangkasuhan. Although kaning kang Cayetano ug kang Padilla, di man ni mahitabo kung wala mahitabo katong kudita nila sa Senado, di ba? So ambot lang, that's when again magsalig ta sa the providential
will of God, di ba? Pero dapat unta sila Joel Villanueva, silang Marcoleta, dugay na unta. Di ba? Pero it took time yun, no? So, anyway, mga igsuon, salamat sa Ginoo sa mga gigamit sa Dios nga mag-expose sa mga korupsyon. So, pero dapat walay connection ni, no? Pero na may tungod lagi sa mao nga na timing siya. Okay, pero dapat dayon ang whatever the result of the impeachment trial, ang kaso against sa mga senador nga nag-commit gyud og krimen gyud. Dapat gyud sila nga kasuhan, dapat sila nga ipreso. Okay, now adto ta sa impeachment. Para sa ako ang ayan gyud nga ma-impeach og matangtang sa pagka-vice presidente si Inday Sara. Para sa ako, there is enough evidence, sufficient evidence aron matangtang si Inday Sara sa pagka-vice presidente. Okay? Ang ingon sa konstitusyon sa Pilipinas, 2/3. So kung 24 ang member, 16 nga senador ang required nga mag-convict kang Sara Duterte sa impeachment court. 16 kung 24. Pero kung naay mga makasuhan o matangtang sila sa membership, for example, nawala na si Kuano, si Bato, tangtang na siya, di 23 na lang. Mawala gyapon si Marcoleta, si Jinggoy, 21 na lang. Naapa si Villanueva, naapa si so sa 19 na lang o 18 na lang, di ba? Si Alan Peter Cayetano. So let's say 21. O di 21 na lang ang kuan. Ang member, 2/3 ana is pila? 14. O di ba? Kung may mong 18, ang 2/3 ana is 12. So mo. Unsa ang 2/3 sa existing membership na number of members? Existing number of members. Mao na siya. Current, di ba? So that is what should be done. Pero kung naay bisag 12 lang ang required pero naay 16 nga nag-convict ang Inday Sara, all the better. Okay? Mas maayo mga igsuon. Alright, glory to God. Niya na ang train. The train has arrived. I love you all. God bless you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo nga tanan. Bye-bye. I love you all.